Praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at karangalan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating beloved parents in the Lord. Ating inaalala ang mga pinagpalang aral at turo ng ating minamahal at ginagalang na pastor, Evangelist Wildis Rada Almeda, at mahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pagbati po sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, at mahal na mga kapatiran at mga baguhan. Pasalamatan ko po ang mahal na Panginoong Yesus sa kagalingang natanggap ko po noong 2010. Nagkaroon po ako ng cyst sa left breast. Nagpa-check up po ako sa PGH. At na-confirm po na meron po akong cyst. Ngayon po, na-schedule po ako ng biopsy. Pinababalik po ako ng Martes. Nagsabi po ako sa aking beloved nanay at mga beloved sister ko po na kung pwede po, mag-request po ng, prayer request po ako sa ating beloved pastor. Sabi po ng aking beloved nanay, mas mainam daw po kung dadalo po ako ng Sunday muna. Pinagbigyan ko po yung aking nanay noon. Bagamat hindi pa po ako saved ng panahon na yon sa banal na gawain na to ng Jesus Miracle Crusade, dumalo po ako ng Sunday. At doon po ay nabautismuhan po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ngayon po, nung bumalik po ako ng Maynila, ng araw din pong yun, pagkatapos ng gawain sa Tarlac Outreach, Martes po, bumalik ako ng PGH para magpa-biopsy. Pero wala na po silang makapangbukol sa aking left breast po. Yes, Kaya amen. tinanong po ako ng mga doktor kung ano daw po ang ginawa ko, anong ginamot ko. Sabi ko po, wala po. Sabi ko po, ang naisagot ko na lang po na pinagaling po ako ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Mula po noon, hinanap ko po ang gawain ng mahal na Panginoon. Kaya ako po inadako sa IS Pavilion po. Doon po ako dumalo. At pasalamatan ko rin po na pinagaling din po ako nung panahon ng pandemic po. Pinagaling din po ako dahil nagkaroon po ako ng COVID. Mataas ang lagnat ko tapos matindi po yung aking ubo. Hindi ako nakakakain, 5 days po yon. Hindi ako makatayo, sinusubukan ko naman pong tumayo, pero talagang hindi ko po kaya. Ginagawa ko po, lumuluhod na lang ako, nagpe-pray ako po'y nananalangin sa ating mahal na Panginoong Yesus na pagalingin po ako sa aking karamdaman. At kung ano man ang nagawa kong pagkukulang, ipaisip niya po sa akin. At pinaisip ng mahal na Panginoon yung kaya po, paalala niya sa akin na nag-panic buying po kasi ako nung bagong mag-lockdown. Kasi po nasa grocery na po ako noon. Nakita po namin na maraming namimili. Kaya parang natukso po ako na mamili na rin po. Nakalimutan ko po na ang mahal na Panginoong Yesus po ang magpo-provide ng mga kailangan natin. Kaya yon, nung kalimang araw po sa habag ng mahal na Panginoong Yesus, bagamat wala po akong kain, pinagaling po ako ng tuluyan ng mahal na Panginoon. Nakatayo po ako sa habag ng ating mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Ganon din naman po na pasalamatan ko po ang pagbabago ng buhay ng aking beloved husband, na puno po ng bisyo. Alam niyo po, totoong talamak po sa pag-inom ng alak at pagsusugal ang aking beloved husband. Ngayon, nagkaroon po siya ng karamdaman noong 2019.
pumasok po kami ng hospital nang naglalakad siya. 2 days po siyang na-confine sa Chinese Gen. Nung lumabas po siya, hindi na po siya makabangon, hindi na makalakad. Kailangan mo po siyang ibangon. Kada pupunta po ng magbabanyo po siya, kailangan po ibangon mo siya palagi. Ngayon po, sabi ko sa kanya, humingi ka ng tawad sa ating mahal na Panginoon para pagalingin ka. Nakikinig po kami ng radio program tuwing gabi. Sumasabay po siya sa pag nagpupuri. At kami po'y nakikinig sa preaching ng ating beloved pastor. Mga ilang araw lang po, nakabangon na po siya at nakalakad sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Yesus. Subalit dahil hindi pa po siya saved nung panahon na yon, hindi pa po siya nabautismuhan, bumalik po siya sa bisyo niya na pagsusugal, bagamat ang pag-iinom po ay hindi niya na binalikan. Minsan po narinig ko siya na sabi niya gusto niyang magbago pero di niya magawa. Sabi ko po, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Lumapit ka sa mahal na Panginoong Yesus. Magpabautismo ka para patawarin ang iyong mga sala. Nagkaroon naman po ng pagkakataon na yung aking beloved sister ay mag-aalay po ng kanyang anak sa dako ng Kapas Tarlac. Sinabihan po kami na kung pwede, umuwi daw po kami. Pero sabi ko po, imposible kasi po, panahon po ng pandemic yon, mahigpit po ang pagbibiyahe. Sinubukan po namin, kumuha kami ng mga barangay permit para kung masita po kami sa mga checkpoint. Ngayon nung umuwi po kami, bagamat may sumita pong checkpoint sa amin, nung sinabi po namin na pupunta po kami sa gawain, pinalampas na po kami. Kaya yun po, nakarating po kami ng Kapas Tarlac. Doon po siya nabautismuhan, kasabay po ng aking mga beloved apo. Kaya salamat po sa mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Tunay na ngayon po, tinalikuran na po niya ang mga bisyo niya. Hindi na po siya nagiinom, hindi na siya nagsusugal. Kabagan ng mahal na Panginoon at mainit din pong nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Yes, amen. Hallelujah. Thank you, there is Jesus. Pasalamatan ko rin po sa ating mahal na Panginoon na kami po, ang aming pong pamilya ay na-save. Siyam po kaming magkakapatid. 8 po kaming nabautismuhan at na-save sa banal na gawain na to. Maging ang aming mga magulang, aking beloved nanay at saka tatay. Maraming salamat po sa ating mahal na Panginoong Yesus. At ginamit po ng mahal na Panginoong Yesus ang aking beloved brother na hindi mo po mapaniwalaan na dahil siya po nung panahon ng kabataan niya po na nandyan po siya sa Caloocan. Tunay na lagi po siyang nasasangkot sa away. Bagamat hindi po siya ang pinagmumula ng away, pero pag nakarinig po siya ng hindi magandang salita, tunay na pumapatol din po siya. Kaya pasalamatan ko sa mahal na Panginoon na nung nagkaroon ng gulo sa amin, yun po ang daan na umuwi po sila ng probinsya at doon po sa probinsya, nabalitaan ko na siya ay na-save sa banal ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon. At sa pagpapala naman po, salamat sa kahabagan ng mahal na Panginoon na 25 years na po yung aming hanap buhay sa habang ng mahal na Panginoon. Bagamat maliit lamang po itong hanap buhay namin na ito, sapat naman po sa araw-araw at sobra pa dahil hallelujah, sa kahabagan ng Panginoong Yesus. Nakakaraos po kami sa araw-araw. At salamat din po sa pag-iingat niya, sa pagpapagaling niya rin po pala sa aking mga beloved apo. Dahil ito po nga po kung to, nagkaroon din po ng karamdaman nung panahon ng COVID. Umiiyak po yung kanyang nanay, umakyat sa amin.
dahil yung anak niya daw po ay namumutla na at hindi na makahinga. Sabi ko, bumaba po ako, sabi ko, ito po nga po kung to, pag sinasama ko po dito ay mainit nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Kahit nung sabi ko po sa kanya, anak, mag-pray tayo sa mahal na Panginoon, humingi tayo ng tawad. Nung pagkatapos po naming mag-pray, sabi ko, aakyat lang po ako. Tumawag po ako sa pastoral, nagpabaka prayer po ako. Pagbaba ko po, sabi ng aking beloved po, okay na daw po siya, nakakahinga na daw po. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat po at tunay na ang pagpapala at biyaya mo ay hindi nagbabago sa amin, mahal na Panginoon. Kaya binabalik ko po ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Hallelujah.